Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service sa panggabi. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay patungkol po doon sa pagiging mabuting tao. Siguro lahat naman tayo gusto natin matawag tayo na mabuting tao. Pero dito sa titignan kong tutunghayan po natin sa awit 112, makikita natin dito kung sino daw ba yung mga mabuting tao. Pagmat marami pa, pero ito yung mga ilan sa mga nagpapatunay na mabuting tao. Pero bago tayo magpatuloy, hingi mo tayo ng tulong sa mabuting Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya nagiging mabuting tao tayo dahil sa biyaya niya. Tayo pumikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na ito na binibigay mo po sa amin para sama-sama pag-aralan po ang iyong salita. Alam po namin, Panginoon, sa sarili naming lakas, hindi namin kayang unawain ito. Salamat dahil ikaw magbibigay sa amin ng iyong Espiritu Santo na siya magpapaunawa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa buong mag-aapon na ito na kayo nag-ingat, nagabay po sa amin, kaya may pagkakataon po kami para tunghayan ang inyong mabuting balita. Muli, inihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, kagaya nga po ng sinabi ko, yung pagiging mabuting tao. Ang tanong lang mabuting tao ka ba? No? Siyempre lahat tayo, may kanya-kanya tayong na pag tinanong mo isang tao, mabuting tao ka ba? Sa tingin ko na pag ratio mo sa 10, sa pinaka na 10, marami magsasabi dyan 5, 6, no? Pero paano nga ba? No? No? Sino ba yung mga mabuting tao ayon sa Bible? Hindi po ayon sa akin, ayon sa Bible. Titingnan natin, tutunghayan natin. Sabi rito sa awit 112:1, purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ito po yung mabuting tao. No? Mapalad ang mabuting tao. Bakit? Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang mga angkan niya ay may pagpapala. Ito po yung sinasabi ko palagi kong natutunghayan to. Pag sino nagbigay ng blessing, damay-damay. Lahat damay. No? Di lang tayong pagpapalain, pati yung next in line natin. Kapag tayo gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Mayroon niyang kasabihan mga tao, pwede na akong mamatay kapag namabuti ng kalagayan ng anak ko. Totoo po yan. No, kung minsan naiisa sasabi naman, ilang beses na akong nakarinig yan. Sinasabi ng mga magulang, pag nakita ko na sa mabuti ng kalagayan, ang aking mga anak at nakikita ko na kaya na nilang mabuhay kahit wala na ako, pwede na akong mabatay. Pero teka, bakit gusto naman natin mamatay? Pwede namang sama-sama tayo, no, nating anak, mag-enjoy tayo. No? Ang gawin lang natin, lahat ng bagay, gawin natin ng tama, kasama ang ating pamilya. At sabi sa verse 3, magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ito po yung napapala ng mabuting tao. No? Sabi ganun, pati yung mga lahi natin, mga susunod na henerasyon, magiging sagana sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin ay maging mabuting tao. Gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Sumunod, sabi rito, ang taong matuwid may bait at habag. Ito rin po yung mga mabubuting tao. Yung may bait at habag. Kapag meron tayong habag at mabait sa lahat ng tao, tayo tinuturing na matuwid. Totoo po yan. Kahit naman dito sa lupa di ba? Kapag meron tayong habag at mabait sa lahat ng tao, ang tawag sa atin ay politiko. Hindi, matuwid po. Kasi gumisa na kanya iba, ay matuwid yan. Politiko siguro yan. Ang bait, lahat namibigay. No, hindi po yan. Lalo malapit na eleksyon natin, dinaanan ko lang po yan. No? Pero sa totoo lang, ang sabi ng Lord, ang taong matuwid may bait at habag. Yan daw po yung mga taong matuwid. Ngayon niyo po, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ibig sabihin, ang mabuting tao, hindi po pwede na hindi mapapansin ng mga tao yan. Kahit na mayroong naninira sa iyo, mayroong pa rin makakapansin. Yung taong yan, kahit inaaway na, hindi nagre-retaliate. Yung taong yan, kahit na may sinasabi sa kanyang hindi niya pinapansin. Kapag humingi pa rin ng tulong, tutulungan pa rin. Bakit? Kasi may bait at habag. Ano yung bait? Alam niya kasi, yung sinasabi ng salita ng Diyos, kahit na ikaw pinapersecute, pero dahil alam mo yung tama, yung pa rin ang gagawin mo kasi meron kang bait
at nahahabag ka doon sa mga tao na napupunta sa kadiliman. Ayaw po natin yun. Kung ikaw ay mabuting tao, hindi ka nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Kaya ang sabi, ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit na may ginagawa sa iyong mali, pag may nakita mo na may nangyayari sa kanya hindi maganda, nahabag ka pa rin sa kanya. So, ang pagkakaroon po ng pagiging mabait at habag, hindi lang po yan dun sa mga tao na na mababait. Hindi lang po sa kanila yan. Kasi ang ating Panginoon, nung pumunta rito po sa lupa, siya po ay pumunta hindi lang sa mga mababait. Kasi wala naman talagang mabait. Ang pumunta siya rito para sa lahat ng tao, sa akin, sa iyo, sa ating lahat, para maranasan natin yung kanyang kabaitan at ang kanyang kahabagan. So, ano mangyayari? Kapag tayo ay mabuting tao, may habag tayo at may bait, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Hindi po pwede na hindi mapapansin, hindi makikita ng mga tao. Mapapansin at mapapansin yan. Sumunod, sabi nga ron, 112 verse 5, ang mapagpautang ay nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. So ayaw ng Lord na tayo maging madamot sa nangangailangan. Katangian po ng taong mabuting tao ito na hindi siya madamot, no, sa nangangailangan. At gusto niya maging tapat tayo sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, kung anong pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, gawin natin na tama, ng maayos. No? Sabi nga rito, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. So dahil binigyan ka, kasi minsan di ba yung iba walang trabaho, nag-pray pa. Humingi ka ng prayer na magkaroon ka ng trabaho. Ang tanong, nagiging tapat ka ba doon sa hanap buhay na pinagkaloob sa iyo ng Lord? Kahit doon sa mga resources na binigay sa iyo ng Lord, dapat maging tapat. At ang isang katapatan dyan, no, willing kang tumulong sa ibang tao. Kasi hindi tayo binigyan ni Lord ng kayamanan, hindi para lamang mag-enjoy dito. Bagamat part ito. Pero ang gusto ng Lord, nag-enjoy tayo na tumutulong sa ating kapwa. Nag-enjoy si Lord, no, kapag nakikitang ganun. Verse 6, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. So, ang matuwid na tao, di malilimutan ang kanyang legacy. Ilang taon na ho bang patay si Jose Rizal? Bakit hanggang ngayon, naaalala pa natin, tinutulad pa natin siya. Di ba? Hindi siya madamot. Binigay niya lahat ng kanyang alam, nalalaman, para sa ating bansa. Andres Bonifacio. Ang tagal na. Ilang dekada na yan. Pero hanggang ngayon, naalala. Yung legacy nila, hindi malilimutan. Bakit? Kasi sila yung mga sample ng mga tao na talagang hindi pinagkait yung kanilang sarili para sa mga tao. No? Para sa lahat ng tao. No? Kaya, masabi natin na talagang yung mga gumagawa, no, at hindi madamot, hindi sila makakalimutan kahit isang saglit. Tingnan niyo mo palaging si David. Si David, di ba? Palaging pagka merong Bible character na hindi po pwedeng hindi makakalimutan si David. Hindi maaring hindi banggitin yung pangalan ni David. So, ibig sabihin, hanggang sa matapos sa mundo, dala-dala pa yon. Pero siyempre, ang pinakamatindi, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Lahat ng mga bagay na katangian na pagiging mabuti ay nasa Kanya. Mahalin ng kaaway, siya yung unang-una nagpakita. Kung paano dapat mahalin ng kaaway. Di ba? Nakapako siya sa krus. Meron bang humihingi ng tawad? Wala. Wala pang humihingi ng tawad. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapakumbaba, anong ginawa niya? Yung kamatayan sa krus, talagang given niya. Pero nung nandito siya sa lupa, anong ginawa niya? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Pinakamababang klase. No? Pinakamababang klase. Kaya kahit sa anong panahon, kahit noon pa, hanggang sa ngayon, kung ilang dekada na, hindi makakalimutan yung ginawa ng ating Panginoon. Kasi nung siya ay nasa katawang tao, siya ay naging isang mabuting tao. Verse 7, masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ito po isang maganda. Pagka mabuting tao ka, palagi na firm yung hindi ka basa-basa nagugulat. Hindi ka basa-basa nabubuli. No? Bakit? Kasi may tiwala ka kay Lord na bahala siya. No? Kaya nga, tumatapang ang mga tao. Tingnan nyo doon sa Old Testament, anong sinabi kay Joshua? Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Sinabi rin yung kay Moises.
Sa lahat ng kanyang mga lingkod, palagi sinabi, magpakatapang ka at maging matatag ka. Bakit? Kasi tanging si Lord lang ang magbibigay ng tapang at katatagan. At bakit? Pinakita ng Lord. Bagamat sa aminin natin na si Lord nung sa umpisa, yung inaano natin yung mga pinapag-aralan natin nakaraan, may bagabag din siyang naramdaman, pero hindi nagtatapos doon. Bakit? Kasi naniniwala siya yung kanyang ama na nasa langit, gagawa ng paraan. Kapag may tiwala tayo kay Lord, hindi tayo basa-basa magigitla. Diba? Pag may nalaman natin, o may ano doon, ewan ko lang, pag nanonood kayo ng TV, di ba, parang nakakatakot. Ay, magkakagera na. Magugunaw na mundo. Pero tayo, mga mananampalataya, hindi tayo nagugulat. Bakit? Kasi given yun eh. Alam natin yun. Kapag alam mo na gano'n yung mangyayari, at alam mo magiging resulta nun, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi ang mabuting tao lumalapit sa ating Panginoon. Nagtatanong, nawawala yung pangangamba. At ang sabi niya, yung mga kaaway daw natin babagsak, tayo mananatili, magiging matatag tayo. At siyempre, ang number 1 na kaaway natin ay walang iba ang kamatayan. Kamatayan. Di ba ang ating Panginoon nabuhay na magmuli, kaya giniba niya yung kamandag o yung takot ng kamatayan. So, kapag tayo ay hindi nagugulat, hindi tayo nababahala kasi ang puso natin ay matatag dahil may tiwala tayo kay Lord. So, ang mabuting tao para kay Lord, yung may tiwala sa Kanya. May tiwala ka ba kay Lord? So, kung may tiwala ka talaga kay Lord, masasabi ko, ikaw ay isang mabuting tao. Verse 9, nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya'y walang hanggan, buong karangalang siya'y itataas. Ito yung sinasabi po natin, season or out of season, hindi dapat manatili tayong matuwid in God's presence. So, kagaya nung binasa natin kanina, siya ay hindi madamot. Ang ating Panginoon mismo nag-set ng pagiging generous. Anong generous niya? Binigay niya yung buhay niya para sa akin, para sa iyo. Ganun ka-generous yung ating Diyos. No? Season after season, pinagpatuloy niya yun. No? Kaya nga sabi sa verse 10, kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang nababagsik ang muka sapagkat ang pag-asa ay lubos nang nawala. Kasi nawawala ng pag-asa. Pag wala ka sa ating Panginoon, darating ang time mawawala yung pag-asa mo. Bakit? Kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay may hangganan. Even nga yung buhay natin merong hangganan. No? Yung mga tao na sa paligid natin mawawala rin. O maaring tayo unang mawala. Yung pera na meron tayo mawawala, mauubos. Pero si Lord hindi mauubos. Kaya gano'n na lamang yung magiging generous natin no? Nagbibigay tayo sa nangangailangan, no? Yung pagiging matuwid natin daw ay walang hanggan, buong karangalang siya ay itataas. No? Kaya nga sabi ko nga hindi natin kailangan magmataas kasi merong mga tao na, ang ating Panginoon mismo, itataas tayo. Di ba yung nagpapakababa nga, itinataas. Pansinin mo, pag tahimik ka lang, hindi ka nag-iwig, ginagawa mo lang yung dapat mong gawin, merong mga tao pupuri sa'yo. Of course, siyempre, pinakamaganda, sasabihin natin ang glory kay Lord. Pero again, aminin ba natin hindi? Kapag merong nagbibigay sa iyo nagpapasalamat dahil sa nagawa nating kabutihan, di ba nakakataba ng puso yun? Ang sarap pakinggan sa tenga na merong nagpapasalamat dahil ginamit tayo ng Diyos para yung kanyang kabutihan ay may pakita natin. Kasi ang talagang mabuti lang, walang iba kundi ang ating Diyos. Lahat tayo makasalanan. Lahat, as in lahat. Kasama po ang inyong lingkod, lahat po tayo makasalanan. Ang mabuti lang ay walang ibang kundi ang ating Diyos. Tinulungan lang tayo, binigyan tayo, pinaalala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman, nakakatuwang isipin na ang Diyos natin hindi napapagod magpakita ng kabutihan. Pagkatulog natin sa gabi, nakatulog tayo ng maayos, masarap ang tulog natin, papapakita ito ng kabutihan ng Diyos. Gigising tayo ngayon, kaninang umaga, gumising tayo, kabutihan ng Diyos yun. Nakakagawa tayo, nakakakilos tayo, kabutihan ng Diyos yun. Nakakapag-isip tayo ng tama, nakakapagsalita tayo ng tama, kabutihan ng Diyos yun. At yung kabutihan ng Diyos, dapat magkaroon po ng manifestation sa atin. Bakit? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, yung pagiging mabuting tao. Kapag tayo ay nakalapit, nakaklose sa ating Panginoon, makikita natin na yung kabutihan niya, magkakaroon po ng manifestation sa atin. Kaya, sabi nga, hindi tayo nagiging madamot, no?
Gumagalang tayo sa lahat ng tao. Kasi pag hindi natin kayang galangin ng ibang tao, hindi rin natin ginagalang ang Diyos. Kasi kung yung tao na nakikita natin, lalo na yung magulang natin, hindi natin gayang igalang, how much more si Lord, di mo naman nakikita. Ayan, katabi mo na, kasama mo na. No? Dapat igagalang po natin. So, ito lang po yung mga sum na masabi natin katangian ng mabuting tao. No? Gumagalang, sumusunod kay Lord, hindi madamot, no? May habag, no? At palaging hindi tikom ang kamay sa pagtulong sa mga tao, no? At hindi natatakot gumawa ng tama kahit na ito ay magiging daan para tayo ay sabihin ay persecute. Hindi tayo na anong gawin ang tama. At ang mabuting tao ay naniniwala na ang Diyos ang nagbibigay ng kabutihan. Kapatid, sa mga oras ito, sa gabing ito, tunay na itong mga katangiang ito, nakikita mo ba sa'yo? Kung hindi mo nakikita itong mga bagay na ito, sad to say, kapatid, hindi ka mabuting tao. Pero itong kabutihan ito, nangyayari lang ito dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, may mga katangiang ito unti-unti lumalabas sa atin. Bakit? Kasi the more na nagbabasa tayo ng kanyang salita, the more na sinusundan natin ginawa ng ating Panginoong Diyos, hindi po pwede na hindi natin magawa itong mga bagay na ito. Dahil ito ang katangian ng pagiging disipulo ng ating Panginoon, ang pagiging mabuting tao. Kapatid, gusto mo ba mangyari ito sa'yo? Magawa mo itong bagay na ito? Na kay Lord talagang meron kang paggalang, taos-puso kang susunod kay Lord, yung kanyang mga gusto na dapat gawin natin, magawa mo, nahihirapan ka, ito yung pagkakataon. Nalapit tayo sa ating Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Isusurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad para maging malinis tayo at maging katanggap-tanggap ang paglapit natin sa Kanya. Kung itong ninanais mo, anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito, gawin mo na nanggagaling sa iyong puso, angkinin mo. Pangungunahan lang kita, pero ikaw mismo ang magsasabi nito, i-declare mo ito sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tayo mananalangin, anyayahan ko kayong mga nandyan na nanonood, gamitin ninyo itong pagkakataon na ito para makapamuhay tayo ng mabuti sa harap ng ating Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang napakabuting Diyos. At dahil napakabuti mo po, Lord, pinababa mo ang aming Panginoong Diyos dito upang maging halimbawa ng pagiging isang mabuting tao. Sa pagkakatawan niya ng tao, pinakita niya anong ibig sabihin ng totoong taos-pusong pagsunod sa inyo at paggalang. Kaya sa mga oras na Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Opo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na masunod ko, magawa ko itong mga bagay na sinasabi po niyo, pagiging matuwid. Merong bait, kabaitan sa lahat ng tao at merong habag sa lahat ng tao. Dahil ako po, Panginoon, ay makakaranas din ng kahabagan at ng inyong kabutihan sa buhay ko. Huwag akong madamot sa pagtulong sa ibang tao. Tulungan niyo po, Panginoon, na huwag akong mataranta, huwag akong mabahala, lalo na sa mga pagkakataong ito, yung aming mga napapanood, nakikita, nakakatakot talaga. Pero again, hindi kami magiging matatakot, hindi kami mababahala dahil ikaw ang aming Diyos. Ibig sabihin, dahil ikaw ang aming Diyos, lahat ng mga bagay na makakabuti sa amin, ibibigay mo. Even ang iyong mga anghel, pwede mong utusan para pabantayan kami at hindi kami magagambala ng lahat ng pwedeng gawin ng kalaban. Yes, Lord. At sa mga oras ito, Panginoon, nalapit po kami sa inyo. Merong karamdaman, sino man sa atin nanonood ngayon, merong karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede mong sabihin sa ating Panginoon, ang iyong karamdaman. Hilingin mo sa kanyang kagalingan. Isa po ito sa mga benepisyo na binibigay sa atin ng Diyos na pwede tayo humingi, lumapit mo sa Kanya. May physical kang karamdaman, sabihin mo ngayon sa ating Panginoon. Yes, sabihin mo sa Kanya, humingi ka ng kagalingan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. May problema ka ngayon sa panahong ito,
sa iyong mga kasama sa buhay, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan po niyo kami, Panginoon, na matuto kami, na magpatawad at matuto rin kami na humingin tawad kung kami nagkamali. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng conviction. Baka mamaya pinipilit namin na kami ang tama, yung pala kami ang mali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin na talaga magpakumbaba sa iyong harapan. Yes, Lord. Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, sa mga pagkakataon ito, may mga bagay na humila sa ipababa para mapatunayan, magawa mo pagiging isang mabuting tao. Tulungan tayo ng Lord na makalaya tayo. Declare natin, makalaya tayo sa lahat ng klase ng bisyo. Kaisipan na hindi maganda, negatibo, alisin ng Lord. Palitan ng makalangit na kaisipan para magawa natin na sa lahat ng mga tao ng mga kasalamuhan natin, turing nila na tayo mabuting tao. Ipakita natin, akitin natin sila sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, ipapahayag natin ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Mga oras ito, nahihirapan ka, wala kang resources. Ito yung pagkakataon, sabi mo sa ating Panginoon, dahil ayaw ng Panginoon na maging palaasa tayo kung kanino mang tao. Gusto ng Lord, kung meron man tayong asahan, kundi siya. Gusto ng Lord, gamitin tayong channel of blessing. At kung meron tayong mga resources, tulungan tayo ng Diyos na gamitin natin itong tama. Yung magiging daan para ang ating Panginoon ay mabigyan ng glory sa lahat ng resources na pinagkakalaan sa atin. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, sa mga oras ito, salamat po sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga anniversary. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, nataas po namin ang aming bansa, lalo na yung malapit na pong eleksyon. Nagkakagulo po, Lord. Hindi na po namin alam kung sino talaga yung paniniwalaan namin. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng discernment kung sino talaga ang dapat bigyan namin po ng approval ng aming boto. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I-guide niyo po kami para hindi kami magkamali na sa bandang huli na pwede namin pagsisihan kung bakit ito ang pinili namin. Bagkus, ang piliin namin totoo, Panginoon, yung totoong may takot po sa inyo. Sapagkat naniniwala kami, pag ang taong may takot sa inyo, hindi malilesan yung kanyang mga kamalian, bagkus palagi siyang hihingi ng tulong sa inyo. At kung maaari lang, lahat ng kanyang decision making ay palaging mag-ask po para sa inyo, manggaling kung paano siya mag-design. Ngayon na rin, Panginoon, tulungan niyo po ang aming bansa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man at national, para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na may takot po sa inyo. Yes, Lord. Yung pong nararapat kasi niwala kami, pag meron pong takot sa inyo, magagampanan ng maayos yung tungkulin na ibinigay mo sa mga balikat ng bawat isa. Lord, patuloy tulungan niyo po ang mga kabulisan, mga sundalo, magampanan po ang kanilang tungkulin na walang partisan. Dahil yun po ang kanilang sinumpaan na hindi sila magiging partisan, bagkus magiging yung utak military palagi nasa utak nila, nasa isip nila, para lahat kung anong dapat nilang gawin, yun lamang, kung anong sinasabi po ng konstitusyon, yun lang po ang susundin nila. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabi ito, salamat po sa iyong mensahe na pakita sa amin kung anong ibig sabihin ng pagiging mabuting tao. Ang pagiging mabuting tao ay ang pagbibigay ng aming buhay at pagtatalaga ng aming buhay. Gawin namin kung anong sinasabi ng iyong salita, sapagkat ito lamang ang tanging paraan para po ang iyong pangalan ay mabigyan po ng glory sa araw-araw naming pamumuhay. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bawat nakarinig ng iyong mensaheng ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin at palagi malagay sa isipan namin ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting tao. Muli, inihiling po namin ito at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi inihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron kayong katanungan dito sa mga mensahe na ating pinag-aralan sa gabi nito, huwag po kayong magkatubili. I-message lang po ninyo. Kaya lalabas po dyan yung kung saan kayo po pwede mag-message, itanong, sasagutin po natin. At kung kayo po naman ay may mga prayer request pa,
Huwag po kayo magkatubili. I-PM lang po ninyo, nakalagay po dyan kung kanino kayo po pwede magsabi. Isasama po namin sa panalangin yan. At muli, nakikiusap po kami sa inyo. Kung kayo naman po ay nakaranas na ng pagdinig o pagsagot mula sa ating Panginoon, please, i-message din po ninyo kami para malaman namin at maging kagalakan kasiyahan sa amin na merong nangyayari sa bawat pag-aaral na nangyayari at sa bawat prayer request po na binigay po ninyo, nagiging kalakip nito, kami po ay tumitibay din sa aming pananampalataya. Kaya muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.